Nito pong nakalipas na araw ay muling umangat si Pi Network matapos ang matagal na pagbagsak. Umakyat po ang kanyang presyo ng halos 7% sa loob lamang ng isang araw. Ito po ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pi holders na baka magsisimula na ang isang trend reversal para kay Pi Coin. Kaya sa video na ito ay titingnan po natin ang galaw ng presyo, mga technical indicators at mga susi sa antas ng presyo na dapat po nating bantayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, gaano po ba kalaki ang inangat ni Picoin sa loob ng 24 oras? Ayan, si Pi Network ay umabot po sa presyo na 0.3653 nitong August 28 mula po sa dating 0.3398. Ibig pong sabihin, may 7.4% na pagtaas sa loob ng 24 oras. Ang galaw na ito ay nagpakita po ng mas mataas na trading activity dahil umabot po sa $52.4 million ang kanyang 24-hour trading volume. Kung titignan naman po natin ang market cap, ito po ay nasa $2.91 billion at meron po siyang fully diluted valuation na nasa $4.48 billion. Dahil dito, nasa rank 51 na po siya sa global market. Ang pagtaas po ng trading volume ay karaniwang nagiging senyales ng mas malakas na interest mula sa mga traders at posible itong magbigay ng dagdag na tulak or pressure sa presyo kung magtutuloy-tuloy ang buying pressure. Ang possible market impact po nito ay kapag nanatiling mataas ang trading volume, may posibilidad na mas marami pang traders ang pumasok at magbigay ng mas malakas na pagtaas kay Picoin sa short term. Yan, dito naman po tayo sa RSI. Ano naman po ang sinasabi ng RSI divergence para kay Picoin? Isa po sa pinakamalagang technical signal ngayon ay ang bullish divergence na makikita dito sa Daily Relative Strength Index or RSI. Karaniwan kapag bumababa ang presyo, bumababa din ang RSI. Pero sa kaso po ni Picoin, mula August 19 hanggang August 25, bumababa ang presyo niya sa mas mababang antas habang ang RSI naman ay gumagawa ng mas mataas na low. Ito ay tinatawag na bullish divergence at kadalasan ay sinyales na humihina na po ang selling momentum. Maaring ito na ang turning point kung saan nagsisimula ng bumawi ang mga buyers. Ang possible market impact po dito ay noong unang bahagi ng August, nagkaroon din ng kaparehong pattern at sinundan ito ng 39% na rally mula 0.33 hanggang 0.46. Ngayon kung mauulit po ang scenario, malaki po ang posibilidad na muling umangat si Picoin papunta sa kaparehong presyo or baka mas mataas pa. Yan, dito naman po tayo sa Money Flow Index at saka Bull Bear Power na indicator. Ayan. Hindi lamang po RSI ang nagpapakita ng positibong signal. Ang Money Flow Index or MFI ay nagpapakita po ng mas mataas na highs mula kalagitnaan po ng August. Kahit bumababa po ang presyo, patuloy pa rin ang pagpasok ng kapital mula sa mga buyers. Ibig pong sabihin, kahit bumababa si Picoin, may mga traders na kumukuha ng oportunidad para bumili. Kasabay nito, ang Bull Bear Power Index naman ay nagpapakita na humihina na ang bearish momentum. Katulad po ito ng nangyari noong unang bahagi ng buwan na nauwi sa biglaang rally pataas. Ang possible market impact po dito ay kung pagsasamahin po ang RSI, MFI at saka Bull Bear Power, malinaw na may malakas na indikasyon ng accumulation phase. Kapag mas dumami pa ang mga buyers,
maaaring magpatuloy po si Picoin sa mas mataas na presyo sa darating na mga araw. Ngayon ay ano naman ang mga key levels na dapat po nating bantayan dito kay Picoin. Sa ngayon, nananatiling matatag po si Picoin sa 0.33 na support level. Ito po ang pinakamahalagang area na hindi dapat mabasag kung gusto ng mga bulls na ipagpatuloy ang momentum. Kung magtutuloy ang bullish divergence, ang unang target po ay nasa 0.46. Ito po ang dating level na naabot noong nakaraang rally. Kung mararating po muli ang antas na ito, ibig sabihin ay may dagdag na 40% growth mula sa kasalukuyang presyo. Pero bago po makarating dito, kailangan munang malagpasan ni Pi ang short-term resistance levels na nakaabang sa presyong 0.37 at saka 0.40. Kapag matibay po ang buying pressure at na-break ang mga level na ito, posible rin na umakyat pa si Picoin hanggang sa presyong 0.52. Ang possible market impact po dito ay kapag naabot po ang presyong 0.46 or 0.52, ay maaari pong magbigay ito ng malaking kumpiyansa sa mga traders at saka investors. Ngunit kung bumagsak po siya sa ilalim ng 0.32, mawawala po ang bullish setup at mas tataas ang posibilidad ng panibagong all-time low. Yan bilang panghuli. Sa nakikita ko po ngayon ay nasa interesting na stage itong si Pi Network. Ang kanyang biglang pagtaas ng 7% ay hindi pa sapat na basihan para sabihin nating nagsimula na ang kanyang long-term trend reversal. Pero malinaw na may mga bullish signals na nagpapakita na maaaring umangat pa siya kung magpapatuloy ang pagpasok ng mga buyers. Mahalaga pa ring bantayan ang mga key levels sa presyong 0.37, 0.40 at saka 0.46 dahil dito po malalaman kung tuloy-tuloy ang momentum. Para sa mga traders, ito ay magandang pagkakataon para obserbahan ang galaw ni Picoin dahil ang mga ganitong breakout ay kadalasang nagiging simula ng mas malawak na rally. Para sa akin, si Picoin ay nasa pagitan ng panganib at pagkakataon. Kung hindi po matutuloy ang momentum at babagsak po siya sa ilalim ng 0.32, posibleng bumalik ang malalim na bearish trend. Pero kung mapapanatili niya ang kanyang lakas at maabot ang presyong 0.46, mas lalaki po ang posibilidad na makakita tayo ng mas mataas na presyo sa mga susunod na buwan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.